Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa inyo dahil Monday morning, magkakasama na agad tayo. Sinusuportahan nyo yung ating gawain, yung ating mga daily devotions. And greetings din po kay Ate Sale, Ate Lynn, at Ate Charity sa USA na sumusubaybay po dito sa ating channel. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa practicing the presence of God. Yung presensya po ng Diyos, ito ay pinapractice natin consciously, sinasanay natin yung sarili natin na yung Diyos nagmamasid sa lahat ng ating ginagawa. So, sa Latin po yan ay coram Deo. Ibig sabihin, before the face of God. Nasa harapan tayo ng mukha ng Diyos, pinagmamasdan tayo. Sa Korean po yan ay Hananimi Apeso. Sa university namin, merong nakalagay na sa malaking bato na ganyan, sa gitna ng university, coram Deo. So, it's a reminder na dapat tayo nabubuhay sa presensya ng Diyos. Na yung tatalakayin po natin ay magmumula po sa Exodus chapter 33 verse 14 and 16. Now, bago ko po basahin ito, bibigyan ko lang po kayo ng background ng mga talatang ito. Ano bang nangyayari dito? Now, basahin ko muna yung isang talata. Sabi dito, "The Lord replied, My presence will go with you." Ang kausap niya si Moses. Huwag kang mag-alala, Moses, yung presensya ko, sasamahan ka. "And I will give you rest." Bibigyan kita ng kapahingahan. Now, yung background po nito ay matatagpuan po sa Exodus chapter 33. Isang buong chapter po yan. Now, para mas maunawaan natin Exodus chapter 33, kailangan alam mo yung naunang chapter, yung 32. Sa chapter 32, dito sila gumawa ng gintong baka. Tapos sumamba yung bayan ng Israel doon sa gintong baka na yon. So, just imagine this, Yung Diyos pinalaya yung bayan ng Israel mula sa Ehipto, hinati yung dagat, at nakalaya sila mula sa bansang Ehipto. So, marahil dito nangyari yon kasi sa Red Sea nangyari yon. Tingnan natin yung mapa. Ito yung Red Sea. Saudi Arabia dito. Marami tayong viewers dito. Hello muna sa inyo, mga taga-Jeddah. Now, sila Moses mula rito sa Goshen, dito sa lugar na ito, tinawid nila yung dagat na yan. So, hindi natin alam exactly kung saan, pwedeng dito or pwedeng dito. Dito siguro malabo na, Kasi hindi naman kailangan dito pa dumaan. Siguro dito lang sila tumawid. And then, pagtawid nila dito, imbis na diretso na sila sa Promised Land, ito yung lupang pangako ng Diyos, tong Israel. Dito sila pinadaan ng Diyos. Dito sa bandang baba na ito, nandito yung Mount Sinai. Ito, Mount Moses. Hindi ko rin alam kung yan talagang bundok na yan. Pwedeng iba pa, or maybe ito na nga yung bundok na yon na inakyat ni Moses, kung saan kinuha niya yung 10 Commandments. Now, isipin nyo mabuti, yung bayan ng Israel nasa baba ng bundok na ito. Now, habang si Moses, ang tagal niya na doon sa bundok, di pa bumababa. Inisip ng bayan ng Israel, baka patay na si Moses, wag na nating antayin. Gumawa na tayo ng gintong baka. Gumawa tayo ng sarili natin Diyos-Diyosan na sasama sa atin. Mangunguna sa atin. So, ayaw na nila doon sa Diyos kay Yahweh, sa tunay na Diyos ng Israel, pinagpapalit nila sa gintong baka. So, dyan sa baba ng bundok na yan, gumawa sila ng gintong baka. That's Exodus chapter 32. Kaya nagalit yung Diyos sa kanila Sabi ng Diyos sa kanila, hindi ko na kayo sasamahan. So, yun na yung chapter 33. Sinabi ng Panginoon kay Moses, "Umalis ka sa lugar na ito kasama ang mga mamayang inalabas mo sa Ehipto at pumunta kayo sa lupaing pinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob." Pero ito yung catch. Sabi niya, "Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan." Intindi, Grabe. Ibig sabihin, talagang sobrang galit ng Diyos. Sabi niya, hindi ko kayo pupuksain ngayon entirely. Sige, kayo na lang pumasok sa Promised Land. So, mula rito sa Mount Sinai, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, "Okay, Moses, umalis na kayo sa lugar na to. Pumasok kayo dito sa Promised Land." Ito yung Promised Land. Pero mula dito hanggang sa Promised Land, hindi ko na kayo sasamahan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo na lang pumunta dyan, So, sabi nga niya, pero huwag kayo mag-alala, anghel ko, papaunahin ko na dyan para tulungan kayong masakop yung lugar na yan.
Pero sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan. Yung presensya ko wala na sa inyo. Dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. Kaya dito sa talata na natin na to, sa Exodus chapter 33 verse 14, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, wag kang mag-alala kasi hindi naman ikaw yung nagkasala. Kaya my presence will still go with you. Sasamahan ka pa rin ng presensya ko. Sasamahan pa rin kita at bibigyan kita ng kapahingahan. So, yung una nating katuruan ngayong umaga, God's presence is our rest. Yung presensya ng Diyos, yun yung kapahingahan natin. Naalala ko yung sinabi ni Augustine habang prepare ko tong devotion na to. By the way, ang pinakamahirap mag-prepare sa akin na devotion yung Monday kasi busy ng Sunday. Yung puyat-puyat ka talaga. Anyway. So, habang prepare ko to, naalala ko si Saint Augustine kasi memorize ko to sa Latin dahil hindi ako marunong sa Latin pero ito lang kasi inaaral ko siya ng mabuti. Sabi ni Saint Augustine, Thou hast created us for thyself, O Lord. And our heart is not quiet until it rests in thee. Our heart is restless, walang kapahingahan hanggat hindi ka natatagpuan. So sa Latin po yan, Quia ficisto nos adte Domine, et inquietum es cor nostrum donec requiescat inte. Maganda kasing aralin yan sa original kasi yung meaning yan, yung adte, ibig sabihin, ang sinasabi ni Augustine, nilikha tayo ng Diyos para maglakbay patungo sa Kanya. At tayo ay mananatiling restless, walang kapahingahan, punong-puno ng kapaguran, hanggat hindi natin natatagpuan ang Diyos, hanggat hindi tayo nakakarating sa Diyos. So, Thou hast created us to journey towards yourself. Ang buhay natin ay isang paglalakbay patungo sa Diyos. At hanggat hindi natin natatagpuan ang Diyos, yung puso natin mananatiling restless. Inquietum est. Ibig sabihin, quiet, not quiet, restless, aligaga, pagod, no? Hanggat hindi natin natatagpuan, hanggat hindi tayo nakasumpong ng kapahingahan sa ating Diyos. Now, yun sa paglalakbay ng Israel, bayan ng Israel patungo sa lupang pangako. Hindi naman lupang pangako yung pinaka-destination nila eh. Ang destination na talaga nila yung Diyos mismo. Now, this is just a promised land, a land where you can live. Pero yung talagang destination nating mga tao, yung Diyos mismo, naglalakbay tayo patungo sa Diyos. Hindi patungo sa isang lugar, kundi patungo sa presensya ng Diyos. So, God's presence is our rest. Pangalawa po, God's presence means God's favor. Yung presensya ng Diyos, ito ay pabor ng Diyos sa atin. Kaya dito sa usapan ng Diyos tsaka si Moses, sabi ni Moses dito, Lord, ako lang ba sasamahan nyo? How about this nation, this people? Kaya sabi ni Moses dito sa verse 15, sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, if your presence does not go with us, hindi lang sa akin, Lord, sa bayan ng Israel, kung hindi niya kami sasamahan, wag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Basically, sinasabi ni Moses, dito na lang kami sa Mount Sinai. Wag niyo na po kaming paglakbayan mula rito patungo sa Israel kung hindi niyo lang rin kami sasamahan. Sabi po rito, dahil paano malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi niyo kami sasamahan. Now, napakalaga po ng presence of God sa bayan ng Israel. Ibig sabihin po, yan yung pabor ng Diyos. Naalala niya po yung devotion po natin kahapon, no? The Lord, our God will be with us. Our God will fight for us. Our God will give us victory. That is the favor of God. Pag sinamahan ka talaga ng Diyos, bibigyan ka niya ng katagumpayan. Siya yung makikipaglaban para sa iyo. Kaya ganun kahalaga yung presensya ng Diyos para sa bayan ng Israel, para kay Moses. The Lord, we want your favor. We want your presence. We want to live under your grace, under your presence, under your care. Kasi yung presensya ng Diyos, pabor ng Diyos yan sa kanila. At dapat yun din ang hinahanap natin, no? We're seeking the presence of God.
at mabuhay tayo sa ilalim ng pabor ng Diyos. Yung tinitingnan ka ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos sa iyo, samahan ko tong tao na to, paglalaban ko tong tao na to, bibigyan ko ng tagumpay itong tao na to. Pangatlo po, God's presence makes us special. Hindi po tayo special sa ganang atin. Nagiging special po tayo dahil yung presensya ng Diyos nasa sa atin. Kaya rito, what else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? Sa Tagalog po, at papaano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa sa ibang mamamayan sa mundo? Kung wala yung presensya niyo, Lord God, hindi kami special. Pero pag kayo ay nasa sa amin, yung presensya ninyo nasa bayan ng Israel, kami ay special. Kapatid, if God's presence is with you, you are special. At nagiging special tayo dahil sa presensya ng banal na Espiritu sa atin. At yun ang kagandahan na sa panahon natin ngayon na we are under grace. Binigay ng Diyos yung Santong Espiritu niya sa atin at kailanman di tayo iiwan. At dahil doon yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu na nasa sa atin, naging special tayo. We became people of God, royal priesthood, holy nation of God. At dahil doon, special tayo, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1, let's find rest in God's presence. Tayo po ay nilikha ng Diyos na naglalakbay patungo sa Kanya. Yun yung ano natin destiny natin, yung mapunta sa presensya ng Diyos. Pero hanggat hinahanap natin yung satisfaction sa mundo, kung saan tayo tumitingin, kala natin magkakaroon tayo ng kapahingahan, kapayapaan pag natagpuan natin yun sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa trabaho, sa career, sa success, at sa kung ano-ano mang definition ng success dito sa mundo. Hindi po talaga tayo magkakaroon ng kapahingahan. Ang kapahingahan, yung rest, ay matatagpuan natin sa presensya ng Diyos. Again, sabi nga ni Augustine, nilikha tayo ng Diyos para maglakbay patungo sa Kanya at ang ating puso ay mananatiling restless, walang kapahingahan hanggat hindi tayo makasumpong ng kapahingahan sa Diyos. So let's find rest in God's presence. Number 2 po, let's seek God's favor through Christ. Hingin natin yung pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa totoo lang po, wala namang ni isa man sa ating papaboran ng Diyos. Pinapaboran lang tayo ng Diyos kasi yung favor ng Diyos, yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa Panginoong Hesukristo patungo sa atin. Ang Panginoong Hesukristo, siya yung namatay doon sa krus para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, malinis at maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Dumadaloy po ang blessings ng Diyos, nag-uumapaw dahil sa ating Panginoong Hesukristo. That's why we can seek God's favor through Christ Jesus. Pangatlo po, let's live a holy life and be different. Kaya naman ang bayan ng Israel nagiging iba sila, nagiging kakaiba, special. Kasi yung presensya ng banal na Diyos nasa kanila. At dahil po doon, nire-require ng Diyos na yung bayan niya maging banal din. Ganun rin po sa atin ngayon, The Spirit of God is in us. At yung Spirit na yun, tinatawag na Holy Spirit. Kaya po tayo na pinananahanan ng Santong Espiritu, ng banal na Espiritu, ay dapat ring mamuhay ng merong kabanalan. Yun po yung doon po tayo magiging special. Inihiwalay ng Diyos mula sa mundo. Tayo ay special na bayan ng Diyos. So let's live a holy life and be different. Maging iba po tayo kaysa sa ating mga kapitbahay. Maging iba tayo sa mga taong hindi sumasampal tayo sa Panginoong Hesukristo. Maging iba tayo sa mga taong hindi sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga buhay na tayo ay pinananahanan ng Santong Espiritu, banal na Espiritu, at dahil doon tayo nabubuhay dapat ng merong kabanalan. So let's live a holy life and be different. Para po sa ating discussion, why do we need to seek God's presence and live a holy life? Tandaan natin, yung Diyos banal. Ibinigay niya sa atin yung banal na Espiritu at tayo dapat mamuhay ng merong kabanalan. Now, why do we need to seek God's presence and live a holy life? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Lord, you are holy
and I am sinful. Search my heart and mind. Forgive me when you see evil in my heart. Take away my evil thoughts. Cleanse me and make me holy. Please let me experience your holy and loving presence. In Jesus' name. Napakaganda pong panalangin na ito. No? Sama po natin ito sa prayer natin right after our devotion. Best practice po yon. Kung ano po yung mga natutunan natin, pangungusap ng Panginoong Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita niya, isama natin sa ating panalangin at talagang pumasok sa ating mga puso't isipan at ating maisabuhay. So yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung meron po kayo natutunan dito sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section. At wag po nating kalimutan na abutin yung ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan ng salita ng Diyos. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. See you po.